hallelujah, hinihiling ko ito sa makapangyarihan ng Panginoon. In Jesus' name. Amen. Good morning po. Good morning po sa inyo lahat. Katabi, mga alas 2 lang naman po ako natulog. Kasi pinagpiyatan ko talaga itong pagkain na iahanda ko sa inyo. Praise God. So, help me God to piyami ko, pakilakas ng konti ito. Tanggalin ang echo. Combine nito. Praise God. Para lubos na marinig, bawasan mo ng konti ng bass ng Tanggalin mo si Kuya. at Mainit. mabass yung boses ko. Mainit. Praise God. Purihin ng Diyos. Amen. So, magbukas muna tayo ng ating Bible bago po tayo Sabi ni Kuya Ria, mahina pag nasa umupo. Praise So God. dahil mo tanggal pa. Amen. Uy, pero ako- Sa 1 Corinthians chapter 15, Huwag kasi kayo. verse 50. Man si kayo. Ako na. 40 pala. I'm sorry, 40. 1 Corinthians chapter 40. Hindi, tingnan mo. Hindi, ito yung kinamot ko. 40. 15, Ginagano 40. ko. Di ba nakalaan? Unang Korinto, Kapitulo 15, versikulo 40. Ito ang pagkasabi ng banal na kasulatan ayon kay Pablo sa mga sulat niya, mga kapatid. There are also celestial bodies and bodies terrestrial. But the glory of the celestial is one, and the glory of the terrestrial is another. Sa salitang Tagalog, kung may Tagalog po, may pakibasa lamang po at ibigay po yung microphones. Sige, sige. Sige, sister. Chapter 40, may mga katawang panlangit at mayroon namang panlupa. Amen. Iba ang kariktang panglupa at iba naman ang kariktang panglangit. Amen. Iba ang liwanag ng araw, iba naman ang liwanag ng buwan. Yes. At iba rin ang liwanag ng mga bituin. Amen. Purihin ng Diyos, mga kapatid, at maaari na po tayo makaupo, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. So, napaka-importante po yung ating dadalhin na mensahe sa araw na ito. Sabi ko nga, hindi ako marunong mag-PowerPoint, pero natuto po ako, mga kapatid, talagang kailangan matuto po tayo para maipakita natin ang visual, para mas lalo nating maunawaan at maintindihan yung ating itinuturo. Can you say amen? So, ito po, mga kapatid, topic po tayo ngayon. Our topic is a twofold being. Okay? If we speak about being, ay masabi natin, mga kapatid, ay buhay. Okay? Buhay. O buhay. Ano pa ba ang another term o another definition ng being sa inyong paniniwala? Wala? Okay, tuloy tayo. Walang nakasagot sa akin. Being. Life. Alright. Okay. So, pagkatao. So, dalawang pagkatao sa iisang tao. Okay? Okay? So, nabasa natin, meron pong katawang panlupa at may katawang pong panlangit. Huwag ho nating kalimutan yan. Dahil ang walang katawang panlangit, mga kapatid, ay pure lang po siyang hayop ayon sa Ecclesiastes chapter 3. Binasa ninyo yan. Salamat sa Panginoon na every week po, every day ay meron po tayong devotions dito. Yes, yan. Maraming discussion na nangyayari sa salita ng Panginoon. Twofold being, nakita niyo, mga kapatid, yung bandang nakita ninyo na hindi puti sa screen ay yan po yung panlupa. At yung puti, mga kapatid, yan po yung panlangit. Okay, ibig sabihin yung pure, cleansed, holy, or God, whatever you call it, mga kapatid, it is God. But dito, ito yung celestial, ito po yung terrestrial, makalupa. Kaya kulay niya brown,
Kasi lupa. Alright? Amen. Yun siya, amen. Amen. So, twofold being. Makababasa niyo dyan, mayroong tinatawag na word man or flesh man. Pag sinabi natin word man, matutukoy natin ang John 1:1. In the beginning was the Word, Amen. and the Word was with God. Sa original na translation sa manuscript, mga kapatid, wala pong with. And in the beginning was the Word. Kasi marami tayong Bible translation, edition, versions. But in the original manuscript, mga kapatid, in the beginning was the Word, and the Word was God. Amen. So, and the Word, John 1:14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Amen. Can you say amen? Amen. Hallelujah. Pagdating sa 1:13, mga kapatid, at may mga ipinanganak. Itong mga word na ito, ipinanganak, mga kapatid, hallelujah, hindi sa kalooban ng laman at ng dugo, kundi ng kalooban ng Diyos. Praise God. Amen. Okay. So, yung word man, tinawag nating word man kasi salita siya na may katawan. Okay, sa pagpatuloy nito, malalaman niyo yun bakit tinawag siyang word man. Kasi kanina, tinawag natin siyang being, life, person, at may body. So, ang Diyos ay meron pong katawan. Mamaya, makikita natin, mga kapatid. Amos 3:7 o 3:3, ang sabi po ng Amos, Kapitulo 3, versikulo 3, can two walk together except they be agreed? Okay? Makakapaglakad ba kaya ang dalawa kung sila ay magkakasundo? Okay, upo ka, Kimi. So, kung titingnan natin, kung ang laman natin ay hindi sang-ayon sa espiritu o sa ating tinatawag na celestial body, o ang celestial body natin ay naroon, mga kapatid, at tinatawag na hindi sila magkasundo, mga kapatid, makakalakad kaya ang tao papunta sa fellowship. Kasi ang laman ay iba po ang kanyang kagustuhan kaysa doon sa espiritu. Kaya ang sabi ng Panginoon, the flesh indeed is the flesh is weak, but the spirit is willing. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak. Yan sabi ng Panginoon, mga kapatid, sa John chapter 6, mga kapatid, 63, in the flesh profiteth nothing. Amen. Sa laman ay walang pakinabang, ngunit ang bawat salitang sinasabi ko sa inyo ay pawang espiritu at buhay. Okay? So, Matthew 6:24, no man can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will hold the one and despise the other. He cannot serve God and mammon. Hindi po, ang ibig po sabihin ng mammon dyan, mga kapatid, hindi po yung kayamanan o mamon na kinakain natin o pagkain, kundi ang mammon dyan yung where it is personified and opposed to God. Ang ibig sabihin ng opposed to God ay sumasalungat siya sa kagustuhan ng Diyos. At alam nyo ba, ang laman na ito ay minsan sumasalungat sa kalooban ng Diyos? Yes, amen. Okay? Can you say amen? May mga kagustuhan ng laman na ito na ayaw niyang sundin ang gusto ng Diyos. Even though na gusto ng Diyos ito ang gawin mo, sometimes, mga kapatid, ang laman natin ay iba ang ginagawa, and that is mammon. Hindi ka pwedeng maglingkod sa laman mo, kundi dapat maglingkod ka sa Diyos. Amen. Sabi ni Pablo sa Roma 8, mga kapatid, ang bawat nanakay Kristo ay hindi nahatulan na siyang lumalakad sa Espiritu at hindi siya lumalakad ayon sa laman. Can you say amen? Amen. So, dito natin makita where it is a personified and opposed to God. Ang ibig sabihin, yung treasure dyan, hindi yung kayaman, kundi yung treasure, mga kapatid, yung kagustuhan, willing at kagustuhan ng tao. Di ba sabi ng Bible, where is your treasure, your heart is there also. Amen. Kasi marami tayong treasure. Kaya sabi ng Panginoon kay Pedro sa Matthew 16, ang sino mang gustong sumunod sa akin, let him deny himself, Yes, amen. and take up his cross and follow me. Amen. Ibig sabihin, to deny yourself
ay kailangan mong tanggihan ang lahat ng kagustuhan mo. That's right. Amen. Lahat ng kagustuhan ng laman na to. Maraming gusto po ito. Maraming treasure to. Maraming pinahahalagahan ito Yes, amen. kaysa Diyos. Kaya ang sabi ni Timoteo, mga kapatid, ang tao, mga kapatid, ay mas minahal nila ang mga bagay na nilikha kaysa doon sa naglikha. Glory. Amen. Amen. Can you say amen? Amen. So Mateo 24:40, ang sabi po, mga kapatid, then shall two be in the field, and one shall be taken, and the other left. Two women shall be grinding at the mill, the one shall be taken, and the other left. Watch therefore, for ye know what hour your Lord doth come. So, hindi alam ng tao kung kailan dumating ang Panginoon. Yes. Praise God. Sapagkat yun ang kanilang kaisipan na parating ang Panginoon, pero hindi po ako nahihiya na sasabihin ko, mga kapatid, kailanman hindi ko iniisip na parating ang Lord sa buhay ko. Yes. Praise the Lord. Hindi ko iniisip yun. Dahil ang tao, ang Kristiyanong walang Kristo, ang sabi ng Book of Romans, ang walang Espiritu ni Kristo ay hindi Kanya. Amen. At kung si Kristo ay wala sa Kanya, mga kapatid, hallelujah, patay po siya dahil sa kasalanan. Amen. Kaya nga naging buhay ka sapagkat dahil kay Kristo. At Praise ang God. Kristiyanong walang Kristo sa buhay, ang sabi ng Efeso 5, ang katawan ay ang iglesia, ang ulo ay si Kristo. Kung si Kristo wala sa Kanya, ang katawan na yan ay pugot ang ulo. Amen. Can you say amen? Amen. So, dalawa. Okay? Sabi namin doon sa isang denomination pastor, tinanong ko siya, dahil matagal ko rin pinagdepensahan ito, mga kapatid, na mag-asawa tong nakahiga, mag-asawa tong naglalakad, tapos itong dalawang babae ay magkapatid. Kaya halimbawa lang, para matupad tong scriptures na ito, maglalakad ngayon Sister Priscilla at saka Sister Terry sapagkat sila po yung laging kasama, mga kapatid. Tapos, papayag kaya isa sa kanila ang maiwan. No. Upang maganap lang ang bersikulong ito, eh tiyak yun, wala hong papayag sa kanila. Amen. Tama po? Paano magaganap ang bersikulong ito? Magaganap ito sa mga nakakaunawa. Amen. Na alam mo, isa ang nakikita, pero mayroon kang dalawang katauhan. Isa ang panlangit, isa ang panlupa. Sapagkat itong panlupa ay kailanman hindi mo pwedeng panlangit. Amen. Ang panlangit ay panlangit, ang panlupa ay panlupa. Ang eternal ay eternal, ang temporal ay temporal. Yan ang dapat maintindihan ng tao. Amen. 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 So, hindi mo pwedeng dalhin to sa langit. Yes. 1 Corinthians 15:50, mga kapatid, flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Pero bakit may mga tao dalhin to sa langit? Gustong dalhin sa langit? Para? Okay, hindi ho kailan makahawak ng gamit ni Jesus Kristo. Yes. Amen. Dahil laman po ito. Makalupa po ito. Kailangan ilibing to. Kailangan bumalik sa lupa to. And that is the principles, mga kapatid, babasahin ko sa inyo. Amen. Na kailanman ang principles nito, lupa, galing ka sa lupa, babalik ka sa lupa. Amen. Alright? Hindi sinabi, lupa, galing ka sa lupa, babalik ka sa langit. Wala ko tayong mabasang ganun. Amen. Niloloko po tayo ng mga tao, mga kapatid. Amen. Can you say amen? Hallelujah. Romans 8, chapter 8, verse 5 and 9. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. So ginagawa ng laman, yung mga bagay na ayon sa kanya. Anong kinakain mo sa laman? Hindi ka kumakain ng Word of God dito sa laman na to. Alright? Amen. Can you say amen? Amen. Hindi ka pwedeng kumain. Ang kinakain nito, bigas, kanin, ulam, tinapay, kung ano-ano. Tama? But they that after the Spirit, the things of the Spirit. Separated yan. For to be carnally minded is death. Sabi ko nga, itong laman na ito, carnal po to. Yes. Amen. Right? Amen. But to be spiritually minded is life and peace. So dalawa yan, mga kapatid. Ang laman ay karnal. Ang espiritu ay buhay. Sa laman, walang pakinabang. Amen.
Sabi nga ni Pablo sa unang Korinto 13, kahit sunugin ang laman na ito, ibigay, sunugin at ihandog at wala namang pag-ibig ay walang kabuluhan. Amen. Oh, wala talagang kabuluhan to. Amen. Pero minahal natin, pinaliguan natin, sapagkat alam natin, minahal ng Diyos. Praise God. Praise God. Because the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then, they that are in the flesh cannot Please. please God. Amen. Kaya pag nasa laman ka, mga kapatid, at makalaman ang iyong kaisipan, kailanman hindi mo malulugod ang Diyos. Amen. Paano mo malulugod ang Diyos? Ay karnal ang kaisipan mo, makalaman ang kaisipan mo, mga kapatid. Minsan, pag hindi mo ginagawa yung kalooban ng Diyos, mga kapatid, hindi lang minsan, yun talaga, mga kapatid, pag hindi mo ginagawa ang kalooban ng Diyos at nagiging karnal ang iyong kaisipan, hindi mo nalulugod ang Panginoon. Amen. But ye are not in the flesh. Anong tinutukoy nito? Sa patuloy na pag-aaral nito, mga kapatid, maintindihan nyo, ano yung flesh na tinutukoy ni Pablo dito? Kasi yung flesh na tinutukoy ni Pablo dito, ipinakong kasama kay Kristo ito. Amen. Galatia 2:20, I am crucified with Christ. Amen. Kaya nga sabi niya, but ye are not in the flesh, because that flesh are crucified with Christ in the cross of Calvary. But in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Praise God. Amen. Paano mo i-claim mo na kay Kristo ka, wala ka ng Espiritu ni Kristo? Meron akong nakausap na isang denomination pastor, mga kapatid, at ang sabi niya, meron akong Espiritu ni Kristo, papayag ba naman ako? Ang Holy Ghost na sa akin. Sabi ko, anong klaseng Holy Ghost? Sabi niya, portion ng Espiritu ng Diyos. Oh my God! Ang Diyos ba pag nagbigay, ay magbibigay siya ng partial? No. Come on. Nung sinabi ba ni Psalmist David sa 139, mga kapatid, that my substance is not hid from you, my Lord, kahit saan ako pupunta, ay naroon ka. It is a portion of the Holy Ghost? It is a portion of the Holy Spirit? No. Ilatag ko ang higaan sa impyerno, nandun ka. That is God. Can you say amen? Yeah. Bakit ang tao gusto nilang portion? Ang kabuuan daw ay sa pag namatay na sila. Para kang naghuhulugan ng kung anong bagay. Ginagawa mong hulugan ng Diyos. Tama? Yeah. Tama po ba? Amen. Kapag di ba pag naghuhulog ka ng isang appliances o isang sasakyan, di ba, magda-down payment ka? Yan ba ginawa ng Panginoon sa inyo? Dilagyan ka muna ng down payment? Paano kung hindi na continue yung bayad? Anong mangyayari? Hindi kompleto. Makakapasok ka kaya sa langit? Oh. Hindi na kompleto ng Panginoon ng bayad. Paano hindi makompleto? Diyos yun eh. Alam mo po, ang sabi ng Biblia, binayaran ka na. Praise God. Amen. Unang Korinto 6, 19-20, binili ka na ng isang halaga. Hindi ko po pinaghuhulugan ng Diyos. Praise God. Amen. Hindi na kayo sa inyong sarili sapagkat binayaran na kayo ng isang halaga. Kaya luwalhatiin ninyo ng Diyos sa inyong mga katawan. Amen. Lord. Oh, hindi ako papayag na hulugan. That's right. Amen? Amen. O kayong pumayag na hulugan, ha? Amen. Baka magkamali, hindi ang hulog ng Diyos hindi nakarating eh. Ma-forfeit, mga kapatid. Forfeited. Patay na. Pero alam ko, binayaran na akong buo. Yung Espiritu niya sa akin buo. Amen. 100%. Kung mayroon mga higit pa sa 100%, yun mga kapatid, nasa akin. Kaya paano mo maintindihan ang salita ng Diyos, mga kapatid, praise God, kung portion lang ang nasa iyo? Yes. Amen. Ang sabi ng Lord sa Acts 1:8, mga kapatid, but ye shall receive power. Yung power na yan, that is an authority, Amen. and that is here. That's here.
Can you say amen? But when the Holy Spirit comes into the heart quickly, sabi ng quotation dito, He become then a twofold being. One of the earth to die, Amen. and one of the heaven to live. Say amen. Isang katawan, hallelujah, na sa lupa ay kailangan mamatay, Amen. at isang katawan na makalangit na kailangan mabuhay o buhay. Amen. Sabi dito ng quotation, so we are a twofold being with three realms. Yan, ipapakita ko sa inyo yung three realms. In its fold, the flesh man unit has three realms. Just wait with me. Papakita ko sa inyo yan. And the word man, which is the celestial body unit, has three realms. So the twofold being is manifest in three realms to the earth and three realms to the heavenly. Papakita ko sa inyo, mga kapatid, although wala dyan, ay ang sabi po ng Bible, ang tao na nabubuhay sa pananampalataya, nandiyan yan, mapag-aralan natin. Pero ano ko lang sa inyo, kasi tinanong ko kayo, ang tao ba ay naniwala na ang Diyos may kaluluwa? Praise God. Maintindihan natin ngayon kung ano yung kaluluwa. Kasi ang alam nila, ang kaluluwa, ano? Tatapon sa impyerno. Yun ang alam ninyo. Yun ang ililigtas. No. Tingnan natin. Tingnan natin. Kung siya ba talaga yung being, yung kaluluwa. Alright? Dito, inaano ko lamang yung, pinupundar ko lamang yung twofold being, mga kapatid. Romans 7:11 hanggang 13, makita yan. Twofold being yan. Okay? Isulat nyo na lang, mga kapatid. Then, Romans 7:15 to 18 ay nagpapatunay yan na twofold being yan. Sapagkat ang sabi ni Paul sa 16, if then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good. Now then it is no more I do that, I that do it, but sin that dwelleth in me. Biro mo, itong si Pablo, apostol ng Diyos, ay nagsasabi that sin dwelleth in me. So may isang bagay na nandoon kay Pablo na being na sa panahon na yung bagay na ayaw niyang gawin ay siya niyang nagagawa at yung bagay na gusto niyang gawin ay hindi niya nagagawa at sa panahon na ginawa niya yung mga bagay na ayaw niyang gawa, hindi na ako ang gumagawa niyaon. Kundi yung yan yung pinag-aaralan natin ngayon. Okay? Can you say amen? Now, sabi ng quotation ng prophet that I understand that I should never die. Naintindihan niyo bakit kayo hindi namamatay? Hindi ko tinutukoy yung laman ninyo, namamatay talaga yan. Merong isang tao sa buhay ninyo na hindi namamatay. Okay? Never get sick. Hindi nagkakasakit. That is a heavenly bodies. Never have a gray hair. Lahat ng nakikita ninyo, negative po yan. Sabi kanina binasa sa kalawang Korinto, di ba? Oh. Tingnan niyo yung mga bagay na hindi niyo nakikita sapagkat ang mga bagay na inyong nakikita ay pang-temporal. And that is negative. Temporal, negative. Ngunit yung mga bagay na hindi niyo nakikita ay pang-walang hanggan, and that is positive. Okay? Never get jealous or any such fleshly things. However, the things that I would not, I found myself doing. I would never allow myself to grow old. Ayaw nating tumanda, but tayo ay tumatanda. Hello? Yan yung bagay na ayaw natin. Anong taon ka na? Huwag mo nang tanungin, magtanong ka na ng lahat. Huwag mo nang tanungin yung edad ko. Basta T1 ako, T1. Bahala ka itong 21, 31, 41, basta T1 ako. Get sick or die if I could help it. The things that I would not, that I do. I move into an earthly world, a twofold being, and the one half of my being is manifesting things that I would not. Ang flesh na ito, maraming ayaw to. Yes, amen. Right?
Romans 7:19 to 22. Isulat nyo na lamang po. Gusto kong ma-reach na natin yung ating dito, 7:24 and 25. Oh, rich man that I am. Ano yung rich? Habag-habag. Who shall deliver me from the body of this death? Sino bang magpapalayo sa akin dito sa katawang namamatay na ito? And thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. Kaya, sabi ko nga sa inyo nung ating mga fellowship dito, kilalanin niyo yung si Satanas. Dahil pag hindi mo kilala, dadayain siya talagang sinabi ng Bible, siya, Revelation chapter 12, nandyan mamaya yan, siya yung nagdaya ng buong sanglibutan. Okay? Amen? Dahil ipapakita ko sa inyo yung serpente, yung dragon, yung diablo, yung Satanas, lahat, pangalanan mo na siya, iisa lang po yun. Yung serpente, yung dragon, yung Satanas, yung diablo, yung demonyo, lahat na yun mga friend, papangalanan ko sa inyo, iisa lang po yun. Pag sinabi kasi nating serpente, anong nasa isip nyo? Ahas. Sa luma daw, yung nagtukso kay Eva, ahas daw yun. Nakakagat ng isang mansanas. Tinutukso si Eva. Ahas daw yun. Pero tingnan mo ang Genesis chapter 3. Ano ang pagkalikha ng Diyos sa serpent? Beast. Pag sinabi nating beast, mga kapatid, may paa. Kaya lang naman siya gumapang, sinumpa ng Diyos. Sinumpa siya, kaya gumapang siya. Paano niya dinaya yung buong sanglibutan? Kung ahas siyang literal. Pagkatapos ba dun sa garden ng Eden, pumunta siya ng Amerika? Dinaya niya Amerika? Pagkatapos pumunta siya ng Japan? Pumunta siya ng Malaysia? O kaya sa 7 continents, mga kapatid? At pagkatapos naghanap din siya ng isang babaeng ahas? Are you with me? Ganun ba ang pagkaalam natin? Yes, yan ang pagkaalam ninyo. Ngayon, huhubaran ko si Satanas sa harapan nyo. Praise God. Amen. Kung sino siya. Amen. Amen. Kaya itong tukol being, marami tayong matatouch. Marami tayong malalaman. Kasi, mga kapatid, sinabi ng Lord sa kanyang creation, bawat nilalang, hayop man, ibon man, mga kapatid, isda man, may partner. Amen. After his kind. Right? Yes, Lord. Can you say amen? Amen. Hindi naglalang ng Diyos ng isa lang. Amen. Bakit itong serpente tinutukso sa Eva? Wala ba siyang partner? Bakit pa si Eva tinukso niya? Oh, there is a revelation behind that sin. Amen. Merong isang bagay na hindi nakikita ang tao, akala literal na talagang, mga kapatid, ito, papakita ko sa inyo. Transition into the new generation. Makikita nyo dyan, mga kapatid. Merong ilang ikot. 6. 6. Dito sa earthly, makikita yung kulay yellow. Nakita nyo? Meron pong terrestrial body. Pag sinabi natin terrestrial body, earthly body, makalupang katawan. Meron po doon sa pangalawa, human spirit. Okay. Kung pinanood niyo yung pelikulang masyadong kilala ngayon, Conjuring, na kapatid, merong isang dialogue doon, yung isang nag-aaral ng mga demonic spirits. Tinanong siya noong kamag-anak nung possess, at ang sabi niya, and that is, kung napansin nyo napansin ko agad, a human spirit. Because human spirit is a demonic spirit that bothering the flesh of men. Napansin ko kaagad yun. Panoorin nyo niyo uli. Sa Conjuring. Can you say amen? Kasi akala yung mga bata, pag pinanood, takot. Ako, talagang tinitingnan ko, meron akong nakuha. Okay? Doon sa loob, may 3 mga kapatid,
Yun yung human soul. Alright? Can you say amen? Doon naman sa loob, yung kulay green, tinawag na theophany. Alam nyo ang ibig sabihin ng theophany? Celestial, theo, God. Funny, body. God's body. Yan po ang ibig sabihin ng theophany. Celestial body, word body. Diba pakita natin na may katawan ng Diyos yung nakita ni Moises na likod. Amen. Spiritual body, spirit body, and then soul or zoe. Yan yung sa loob. So, tatlo. Okay? Can you say amen? So, merong tatlo sa bawat pagkatao. Yung katawang lupa, may tatlo, body, soul, and spirit. Yung panglangit ay meron siyang body, soul, and spirit. Kaya tinanong ko sa inyo kanina, naniniwala ba kayo may kaluluwa ang Diyos? Naniniwala ba kayo may body ang Diyos? Nakita ni Moises yun. Ni-wrestling po ni Jacob yun. Amen? Sino pa? Nagpakita kay Joshua yun. Ikaw ba ay adversary? Ikaw ba kaaway o hindi? Sabi nung sagot ng heavenly bodies, I am the captain of the host of the Most High. Are you with me? Oh, nakikita. Hello? Diyan pa ba kayo? Oh, ito. Eternal, mortal, heaven, earth. Isiparit natin. Hiwalay muna natin sila. Kasi buo naman siya eh. Hiwalay muna natin siya. Amen. So itong yellow, yan po yung nakikita nyo. Yung green na nasa loob, hindi po nakikita. Anong ginagawa nung green na sa loob? Pag sinabi nating heavenly bodies nandun sa loob, anong ginagawa niya dun sa loob? Di ba ang sabi ng Lord, Samuel, huwag kayong tumingin, huwag kang tumingin sa labas na anyo, sapagkat ang Diyos ay tumitingin sa puso. Anong ibig sabihin ng puso, mga kapatid, sinasabi ni Samuel? Inner man. Tinitingnan ng Diyos yung kanyang binhi na nasa loob mo. Hello? Amen. Praise God. Yun po mga kapatid. Kasi kung puso, itong puso na itong puso ng laman na ito, pusong hayop yan. Yes, amen. Pusong bato. Diba? Diba sabi ni Jeremias, ang puso ng tao ay mandaraya sa lahat ng mga bagay. Sino ang nakakilala sa kanya? Kaya kailangan mo ng puso ng Diyos. Amen. Dahil pag ang tao walang puso ng Diyos, walang awa po yun. Amen. Kapag nakita mo yung kaaway mo ay nagkatahirap-hirap, anong sasabihin ng puso ng hayop? Buti nga sa'yo. Amen. Pero, tama mo ba? Amen. Pusong hayop yun eh. Pero yung puso ng Diyos, ay nakakahabag naman. Amen. Kaya kailangan mo ng puso ng Diyos, huwag yung puso. Sabi nga ni, di ba, meron akong narinig sa TV mga kapatid, magbigay daw ayon sa pasya ng puso. Tanong ko mga kapatid sa kanya, anong puso yun? Dahil ang puso ng hayop maramot. Amen. Amen. Tingnan mo, hayop kumakain mga kapatid, agawan mo ng pagkain, di ba? Tama po? Amen. Tama po ba? Amen. Magpasa daw ayon sa puso. Tingnan mo kung anong puso yun. Baka pusong mandaraya yun. Amen. Dahil pag puso ng Diyos yun, mga kapatid, hallelujah! Amen! Sabi nga ng Panginoon sabi ng isang pastor, kung ang buhay ninyo ipinagkatiwala ng Diyos, ay pinagkatiwala ninyo sa Diyos. Buhay ninyo ipinagkatiwala sa Diyos. Sometimes ang ating mga bulsa, minsan hindi natin ipinagkakatiwala sa Panginoon. Can you say amen? Kasi pag nagkaloob tayo mga kapatid, tingnan natin kung puso ba ito ng Diyos o puso ng isang hayop. Kaya dito, ipinakita na, sabi ko, marami tayong matatouch.
Amen. Kasi hindi lang tayo basta-basta nag-interpret. Kasi meron akong narinig sa TV, ayun niya yung, alam niyo na, narinig din niyo yan. Amen. Oh. Puso daw ang basihan. Hindi kita question, pero ang tanong ko sa iyo, anong puso ang basihan mo? Sapagkat kung puso ng isang hayop, mga kapatid, pinaintindi ko sa inyo bakit tinawag ko ang laman. Sinabi ni Solomon sa Ecclesiastes chapter 3, verse 18, bakit ang tao hayop? Galing kasi siya sa lupa. Di ba nung maglikha ang Diyos ng mga hayop, saan lumabas ang mga hayop? Sa lupa. Amen. Dumambot ang Panginoon ng alabok mula sa Lupa. lupa. Kaya, lupa ka galing. Babalik ka sa lupa. Kung ang hayop galing sa lupa, amen. Amen. 1 Corinthians 15:40, yan ang binasa natin kanina. Celestial body, terrestrial body. 1 Corinthians 15:45 and 50. Adam was made a living soul. The first Adam, the first man, was a living soul. In Genesis chapter 2 verse 7. Hallelujah. And the last Adam was made a quickening spirit. Amen. Do you believe that the first Adam and second Adam, the last Adam is the same person? Yes. Hello? Gusto, paano yun? Yung unang Adan at yung huling Adan ay isa? Amen. Paano yun, Pastor? Di ba si Adan, sinisisi ng lahat ng taong nahulog yun? Nagkasala yun? Ang tanong ko, bakit pinili ni Adan na magkasala? Dahil dito, ang sabi ng Bible, sa hindi pagsunod ni Adan, ang lahat ay nagkasala. Ang lahat ay namatay at lahat nahiwalay sa Diyos. Bakit? Napag-aralan niyo ba ang attributes ng Diyos? Ano ba ang isa sa mga attributes ng Diyos? Redeemer. Amen. Savior. Paano mangyayari na magligtas siya kung walang Ililigtas. ligtas? Hello? Amen. Paano siya magpapagaling kung walang Sakit. magkakasakit? Amen. Ako ang gumagawa ng lahat ng mga yan. Sabi ng Panginoon, Isaiah 45:7. Amen. 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 Siya ang nagsabi kay Adan, that is a perfect fall Adam. Huwag nating sisihin si Adan. Yes. Dahil alam nyo mga kapatid, binasa natin nung ating devotion, di ba sabi, marami mga propeta at mga dakilang tao na naghahangad na makita ang araw na ito. Yes, thank you, Lord. Bakit nakita natin itong mga bagay na ito? Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng Panginoon, ako ang una. Sino yon? Yung unang Adan. Hindi po nahulog ang Panginoon sa Espiritu. Si Adan, mga kapatid, through that flesh body, nahulog siya. Yes. Tanong ko sa inyo, iba ba yung nagligtas kaysa doon sa iniligtas? No. Kung ganyan ang paniniwala ninyo, mali. Twofold being. Nasaan yung celestial body? Nandun sa langit, nandyan. Nandyan. Sino yung heavenly bodies na yun? Yun yung Espiritu ng Diyos na magligtas ng laman na ito. Amen. Na mag-sanctify ng laman na ito, mag-glorify ng laman na ito, mag-justify ng laman na ito. Amen. Kaya yung nagligtas ay siya ring iniligtas. Yung iniligtas ay siya ring nagligtas. Amen. Dahil kung walang heavenly bodies dyan, walang Diyos dyan, walang faith dyan, walang revelation dyan, huwag kang mangarap maligtas. Amen. 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 Malinaw? Yes. Amen. Dito lang yan. Ay, pastor, huwag naman ganun. Sa propeta yan. Amen.
Amen? Alam niyo mga kapatid, for almost 3 years nag-aral ako ng Bible School, hindi ko naintindihan. Make it to the point, straight. Kaya nung graduate kami ng Bible School, ay patuloy pa rin ang pag-learn. Yung tinatawag nilang progressive learning. But that is not a progressive revelation. Alright? Can you say amen? So, ang unang Adan ay nagkaroon ng pagkaulog, that is a perfect fall. Dumating ang huling Adan. Bakit? Nababasa ba ninyo? Unang Adan at saka huling Adan. Perfect sacrifice. Quickening spirit. Howbeit that was not the first which is spiritual, but that which is natural. Ang natural that is spiritual. Verse 47. First man is of the earth. Earthy. The second man, oh praise God, is the Lord from heaven. Where is heaven? Ipapakita ko sa inyo mamaya, sinabi ng Panginoon, si Satanas nahulog mula sa, hindi sinabing sa impyerno, sa langit. Nakita ba ninyo yun? I believe nabasa nyo, pero hindi nyo na-recognize. Pero mo nahulog si Satanas mula sa langit. Tagalangit pala si Satanas. Mamaya papakita ko sa inyo. Pinili ng Diyos, pati ang Diablo. Amen. Siya gumawa lang yun, ano magagawa mo? Pag sinabi kasi dati, Diyos, ay lahat yan puro mabuti. Kaya pag dumadanas ng hirap, pag subok lahat, hindi na ito gawa ng Diyos. Anong hindi? Ang tanong ko sa isang pastor, sino ang gumawa kay Satanas? Diyos. Ang Diyos. Big Bang Theory naman. Eh kung ang Diyos palang gumawa kay Satanas, Musbo. saan ba yung Satanas? Sa langit. Sinabi ba ng mga pastor natin na pinagdaanan yan? Hindi po. Kaya ngayon, sinasabog ko sa inyo ang katotohanan na si Satanas